Parang nasa ICU na raw ang Independent Commission for Infrastructure ayon sa isang kongresista. Kasunod yan ang panibagong resignation ng isa na namang commissioner. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. 3 buwan pa lang mula nang mabuo ang Independent Commission for Infrastructure, nalagasan na naman ito ng isang miyembro. Nagbitiw bilang commissioner ng ICI, si Rosana Fajardo. Giit ni Fajardo, nakumpleto na niya ang trabaho niya sa ICI. Naniniwala rin siya na ang tungkulin sa pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control projects ay ililipat na sa ibang ahensya tulad ng DOJ at Ombudsman. Dagdag pa ni Fajardo, dahil sa panukalang pagbuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption at Independent People's Commission, magiging mas epektibo raw ang isang permanenteng komisyon para suportahan ng Ombudsman. Bago si Fajardo, nauna nagbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI noong Setyembre. Sumunod si Rogelio Babe Singson na nagbitiw lang nitong buwan bilang commissioner. At ngayong nag-resign si Fajardo, tanging si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na lang ang natira sa komisyon. Nananatili namang Special Advisor ng ICI si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. at Executive Director si Brian Hosaka. Para kay Reyes, hindi nakakagulat ang pagbibitiw ni Fajardo dahil daw ginawa nila ang kanilang tungkulin. 3 kaso nang isinampa ng Ombudsman at naaresto na rin ang ilan sa mga sangkot dito tulad ni Sara Diskaya. Tingin naman ng ilang mambabatas, tila naghihingalo na ang ICI. Idineklara naman ni Senior Deputy Minority Leader Egay Erice na effectively dead ang ICI. Tiyak na may mali raw sa ICI dahil sa pagbibitiw ng mga miyembro nito. Wala na raw itong pag-asa ayon sa Makabayan Block. Ang mga big fish, unang-una na may pananagutan ng presidente mismo. Ang kanyang mga pinakamalapit na cabinet officials like the former Executive Secretary Bersamin, former DBM Secretary Pangandaman, former DPWH Secretary Manny Bonoan, among others, no? Tapos, of course, yung mga leaders ng House and Senate. Ngunit, nakita natin, tila nabudol lang tayo ng Pangulo na nangako na by December 15 may mga makukulong na malaking isda. Umalma naman dyan ang Malacanang. Ayon kay Acting PCO Secretary Dave Gomez, may ilan na itinuturing na bago na Napoles ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Pareho raw nagpasko ang mga ito nang nakakulong. Asahan pa raw na mas marami pa makukulong pagpasok ng bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.